Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang James na nagmamaneho malapit sa mga bundok ng napakabilis habang naninigarilyo. Muntik na siyang bumangga sa isang truck na nagdadala ng mga troso, ngunit naiwasan niya ito sa huling segundo at aksidenteng nabangga ang isang maleta. Dahil dito, nagkalat ang lahat ng damit sa kalsada at ang may-ari ng maleta, si Mary, ay labis na nagalit. Kaya mabilis na humingi ng tawad si James. Tinulungan din niya itong ibalik ang kanyang mga damit sa maleta nang dumating ang isang bus para sakyan ni Mary. Ngunit muli, biglang nagbukas ang kanyang maleta at natapon ang lahat ng kanyang damit sa lupa na naging dahilan upang maiwan ng bus si Mary. Dahil sa pagkakasala, tinanong ni James si Mary kung saan siya pupunta at sinabi niya sa lungsod, ngunit masyadong malayo ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang bayan na tinatawag na Silent Hill at ipinaliwanag na kailangan na niyang bumalik doon dahil naiwan niya ang bus. Nagpa siya si James na ihatid siya pauwi, ngunit habang paalis na sila, biglang bumuhos ang isang malakas na bagyo sa bayan. Sa isang maikling sandali, lumitaw si Mary bilang bangkay ng isang babaeng nalunod. Pagkatapos, bigla na lang nagising si James sa gitna ng isang bar at doon natin mapagtatanto na ang nakita natin ay isa na lamang alaala mula sa kanyang nakaraan. Lasing na lasing siya, kaya sinira niya ang ilang ari-arian sa bar at nakipag-away sa ilang tao. Dahil dito, kinaladkad siya ng mga security palabas ng bar at itinapon sa isang tumpok ng mga basura. Sa panahong ito, paulit-ulit na nakatanggap si James ng mga tawag mula sa kanyang therapist na labag sa loob niyang sinagot. Nag-aalala ang therapist na malaman na lasing siya, kaya pinauwi na siya ng therapist at sinabihang magpahinga dahil may appointment sila bukas. Sunod, bumalik si James sa kanyang apartment kung saan nakita natin ang ilang mga painting ni Mary at pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang sulat mula kay Mary kung saan desperadong nagmakaawa siya sa kanya na bumalik sa kanilang espesyal na lugar sa Silent Hill dahil may nangyari. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap si James ng ganito, kaya walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa bayan. Sa kanyang paglalakbay, naranasan niya ang ilang mga pagbabalik tanaw kay Mary kung saan silang dalawa ay tila malalim ang pag-ibig at masayang magkasama. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating si James sa Silent Hill at ang bayan ay tila ganap na inabandona at nababalot ng abo. Hindi nagtagal ay nakatagpo niya ang isang misteryosong babae na humiling sa kanya na tulungan siyang magbuhat ng ilang sako. Nagpakilala siya bilang si Angela, ang babaeng nagbubuhat ng sako at agad nating mapapansin na kamukha niya si Mary. Tinanong siya ni James kung mayroon ba siyang kilala na nagngangalang Mary, ngunit sinabi ng babae na hindi. Binalaan niya ito na huwag nang lumayo pa, ipinaliwanag na ang mga abo ay resulta ng mga sunog na nagsimula noong tag-araw habang ang mga baha ay sumira sa planta ng tubig ng bayan. Dahil dito, halos lahat ay umalis sa Silent Hill at sigurado siyang hindi niya mahahanap ang taong hinahanap niya. Ngunit determinado si James na hanapin si Mary at sa kabila ng babala ni Angela. Nagpa siya siyang magpatuloy. Maya-maya, habang naglalakad siya sa mga desyerto na kalye ng Silent Hill, nakarinig siya ng musikang umalingaw mula sa isang tunnel, kaya nagmadali siyang mag-imbestiga. Sa dulo ng tunnel, nakita niya ang isang lalaking natutulog sa sahig sa tabi ng isang radyo. Inakala ni James na isa lamang itong baliw na lalaki, kaya binaliwala niya ang babala at agad na tumungo sa isang bar. Pagpasok niya, napagtanto niyang abandonado na ang lahat at sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang araw na dinala siya ni Mary doon at ipinakilala sa maraming taong nakatira sa Silent Hill. Tila ang ama nito ang nagtatag ng buong bayan at lubos siyang iginagalang ng mga lokal. Sa kasalukuyan, biglang narinig ni James ang sigaw ng lalaki kanina. Kaya tumakbo siya palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang lalaki na nakahandusay at wala ng malay sa lupa. Nang lumingon siya, nakaharap niya ang isang humanoid na halimaw na kilala bilang lying figure. Agad na sinubukan ng nilalang na atakihin si James, ngunit kumuha siya ng isang kagamitan at inihagis ito sa halimaw. Dahil hindi siya makalapit, umatras ang figure sa pamamagitan ng paggapang sa ilalim ng isang kotse at tumakas sa mga imburnal. Mula sa kawalan, sumapit ang gabi at ang mga pinaka-nakakatakot na nilalang na maiisip mo ay nagsimulang habulin siya. Tumakbo si James sa mga desyerto na kalye ng bayan habang lumalabas ang mga higanteng ipis mula sa mga imburnal at nilamon ang lahat ng nasa kanilang landas. Nagawa niyang makatakas sa kanila at hindi nagtagal ay nakarating sa apartment building kung saan sila dating nakatira ni Mary, ngunit ngayon ay nakatayo na ito bilang abandonado at nabubulok. Sa di kalayuan, narinig niya ang boses ng babae. Kaya sinundan niya ito hanggang sa ikalawang palapag. Sa sandaling iyon, nakaranas si James ng isang napakalinaw na pangitain na puno ng mga nakapangingilabot na imahe ni Mary na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo.
Tinawagan niya ang kanyang therapist para humingi ng tulong at sinabi rito na nararamdaman niya ang pagtawag sa kanya ni Mary at hindi niya ito mapigilan. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang namatay ang baterya ng kanyang telepono. Labis na nag-alala ang therapist tungkol sa kanya at mabilis na tumawag upang humiling ng wellness check sa kanyang pasyente. Samantala, umakyat si James sa silid sa itaas niya kung saan niya natagpuan ng isang mannequin na nakasuot ng damit ni Mary, napapalibutan ng mga gamo-gamo at isang kakaibang dambana. Ang tanawin ay nagudyok ng isa pang alaala mula sa nakaraan at naalala niya ang isang pagkakataon kung kailan si Mary ay binisita ng humigit kumulang 20 lokal sa tila isang sesyon ng komunyon. Nagsasalita sila kay Mary ng may misteryo na nagsasabi ng mga bagay na hindi maintindihan ni James. Pagkaalis nila, inamin ni James na ang kanilang presensya ay nagpapabalisa sa kanya, ngunit ipinagtanggol sila ni Mary na inaangkin na sila ang kanyang pamilya na kumupkop sa kanya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Napansin din ni James ang isang kakaibang dambana na inialay sa kanyang ama na mabilis na itinago ni Mary mula sa kanya. Sa kasalukuyan, natagpuan ni James ang sulat ng pagpasok ni Mary sa Brookhaven Hospital at pinaghihinalaan na maaaring naroon ito. Pagkatapos ay nakatagpo niya ang isang lalaking nagngangalang Eddie na nagsusuka sa isang banyo at tinanong ito kung mayroon ba siyang alam tungkol kay Mary, ngunit sinabi ni Eddie na wala siyang ideya. Idinagdag niya na halos walang natitirang tao sa Silent Hill at ipinakita kay James ang ilang paltos na bumabalot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang umiiyak, kaya ang dalawang lalaki ay nag-imbestiga. Nakasalubong nila ang isang batang babae na nagngangalang Laura na may karga-karga na laruang sanggol at nagtatago sa loob ng isang basurahan. Sa natitirang bahagi ng pelikulang ito, agad na sinubukan ni James na tulungan si Laura, samantalang si Eddie ay gustong iwanan siya at tumakas. Bigla, nakarinig sila ng mga nakakagambalang ingay at isang nilalang na kilala bilang Pyramid Head ang nagsimulang lumapit sa kanila. Mabilis na umatras si Laura sa kanyang pinagtataguan habang ang galit na si Eddie ay binubugbog si James, sinisisi ito sa paggising sa kasamaan. Tumakbo siya palayo ng mabilis at sa kabutihang palad ay nakatakas si James dahil may isang gate na humarang sa daanan ni Pyramid Head. Gayunpaman, ginamit ng halimaw ang kanyang napakalakas na lakas upang simulan ng pagwasak sa mga metal na rehas. Samantala, tumakas si James papunta sa isang kalapit na silid kung saan niya nakita ang isang mannequin na nakatayong hindi gumagalaw. Sa una, tila kalmado ang lahat, ngunit ang mannequin ay biglang nagbagong anyo bilang isang nakakatakot na walang ulo na gagamba. Habang nagtatago sa loob ng isang aparador, pinanood ni James ang paglapit ni Pyramid Head. Hindi nagtagal ay nakipaglaban ang nilalang sa walang ulo na gagamba at ang brutal na labanan ay mabilis na naging pabor dito. Sa huli, nagtagumpay si Pyramid Head, pinunit ang gagambang walang ulo sa ilang piraso bago kinaladkad ang mga labi nito palayo. Ngunit bago umalis ng silid, biglang huminto si Pyramid Head sa harap ng aparador at binuksan ang pinto. Tila tapos na ang lahat para kay James, ngunit sa huling sandali, isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa buong gusali na nagdulot sa kanya at sa Pyramid Head ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ilang sandali pa, biglang bumalik sa dating anyo ng hamog ang Silent Hill at wala na si Pyramid Head. Paglabas ni James mula sa aparador, muling nakasalubong niya si Angela. Sinabi nito sa kanya na hindi niya maililigtas si Mary at nang subukang lapitan siya nito, itinaas nito ang kanyang kutsilyo at hiniling na lumayo siya. Sa labas, muling nakasalubong ni James si Laura at biglang binanggit ng babae na ang laruang dala niya ay ibinigay sa kanya ni Mary. Galat na tinanong ni James kung nasaan si Mary, ngunit isang kakaibang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Biglang tumakbo si Laura papasok sa isang malaking maze at hinabol siya ni James. Gayunpaman, mabilis siyang nawala sa paningin nito sa loob ng maze. Habang hinahanap si Laura, nakatagpo niya ang isang babaeng blonde na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Mary. Ang pangalan nito ay Maria at sinabi ni James sa kanya na hinahanap niya ang kanyang kasintahan na malamang ay nasa Brookhaven Hospital. Iginiit ni Maria na lahat ng tao sa Silent Hill ay umalis na o namatay na, ngunit nagpasya pa rin siyang samahan siya sa ospital. Sunod, umalis silang dalawa sa maze at naglakad sa mga kalye, ngunit kinailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari nang makasalubong nila ang ilang nakakatakot na nilalang. Kalaunan, narating nila ang ospital ng bayan kung saan na-trigger si James ng mas maraming alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano isang araw napansin niya ang ilang lokal na inaakay ang isang takot na si Mary sa mga kalye at nagpasya siyang sundan sila. Pagkatapos ay pinanood niya habang ibinababa nila siya at dinadala sa mga tunnel ng imburnal. Kakaibang panahon para kay James na alalahanin ang kanilang kasal. Sa kasalukuyan, nakakita si Maria ng isang tape sa ospital at nang i-play niya ito, lumalabas na naglalaman ito ng isang pag-uusap sa pagitan ng isang doktor at ni Mary.
Nakikinig ang dalawa habang ipinapaalam ng doktor kay Mary na unti-unti siyang namamatay dahil sa isang lason na ibinigay sa kanya ng mga miyembro ng kulto. Dito, isiniwalat na noong unang panahon, nagtatag ang ama ni Mary ng isang kulto at sinamba siya ng mga miyembro nito. Pagkatapos niyang pumanaw, sinimulan nilang sambahin si Mary at sinimulang bigyan siya ng droga. Unti-unting ginawa siyang sisidlan para sa kanilang mga seremonya. Sa isang flashback, makikita natin kung paano pinanood ni James nang may takot ang mga miyembro ng kulto habang pinipilit ng mga miyembro ng kulto si Mary na sumali sa isang ritual sa mga imburnal sa ilalim ng lupa matapos siyang bigyan ng droga. Sa kasalukuyan, isang matinis na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong ospital at nagsimulang gumuho ang lugar. Nagmadali sina James at Maria sa ospital para lamang makasalubong ang ilang mga halimaw na nurse kung saan ang isa ay nagawang sugatan si Maria. Dinala siya ni James sa ligtas na lugar at ginamot ang kanyang mga pinsala bago umalis upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap kay Mary. Sa labas, nakatagpo ni James si Laura, nakinutya siya dahil sa pag-iwan kay Mary at hinikayat siya sa isang silid, pagkatapos ay ikinulong siya sa loob. Sa silid, natuklasan ni James ang isang kama na nakasabit sa kisame at mayroong isang higanteng bersyon ni Mary na parang gamo-gamo na may 4 na braso. Binuka ng halimaw ang bibig nito na parang kakainin siya habang sinasabihan ni Laura si James na bumalik kapag handa na siya. Pagkatapos, biglang nagising si James sa Brookhaven Hospital sa normal nitong kalagayan, nakaupo sa tabi ng kanyang therapist at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari rito. Dito, isiniwalat ng therapist ang isang nakakagulat na katotohanan. Sinasabi sa kanya na kailangan na niyang bumitaw dahil ilang buwan nang patay si Mary matapos ang kanilang paghihiwalay. Ngunit tumanggi si James na tanggapin ang katotohanan dahil kumbinsido siyang buhay pa ito sa kung saan. Pagkatapos ay makikita natin ang isa pang flashback kung saan bumalik si Mary sa kanilang apartment pagkatapos ng ritual at kinumpronte siya ni James tungkol sa kanyang nasaksihan kanina. Sinabi sa kanya ni Mary na napilitan siyang gawin ito mula pagkabata at isiniwalat na noong una silang nagkita, sinusubukan talaga niyang tumakas sa bayan. Pagkatapos ay nagmakaawa si James sa kanya na iwan ang Silent Hill kasama niya, ngunit tumanggi si Mary sa ilang kadahilanan. Dahil sa sakit ng puso at galit, umalis si James ng mag-isa pagkatapos tapusin ang kanilang relasyon. Pagbalik sa kasalukuyan, kinausap ng therapist ang isang nurse at isiniwalat na halos 1 taon na niyang ginagamot si James at hindi pa rin niya matanggap ang pagpanaw ni Mary. Nakatingin si James sa bintana nang biglang pumula ang langit at daan-daang gamo-gamo ang kumapit sa salamin. Hudyat na bumalik na siya sa dystopian na bersyon ng Silent Hill. Natagpuan ni James ang sarili sa tabi ni Maria na desperadong nagmakaawa sa kanya na umalis ng bayan kasama niya, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang mga pakiusap at naglakad patungo sa basement. Sinundan siya ni Maria sa isang elevator at sa huli ay nakarating sila sa isang malamaze na gallery na puno ng hindi mabilang na mga painting ni Mary. Patuloy niya itong hinimok na bumalik, ngunit nananatiling sigurado si James na buhay pa si Mary sa kung saan. Napagtanto rin niya na si Maria ay hindi isang tunay na babae kundi isang manifestasyon ng kanyang sariling isip. Kaya tinawag ni James ang Pyramid Head na nagtusok ng isang malaking kutsilyo diretso sa katawan ni Maria at nauwi sa pagpatay dito. Ilang sandali pa, biglang nagising si James sa baybayin ng isang lawa at sa harap niya ay nakatayo ang isang nasusunog na gusali. Pumasok siya sa loob at natagpuan si Laura na humiling sa kanya na tandaan ang buong pangalan ni Mary. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang sementeryo kung saan binisita ni James ang lapida ni Mary at nalaman na ang buong pangalan nito ay Mary Angela Laura Crane. May binulong si Laura sa tainga niya at nang imulat ni James ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang nagliliyab na pasilyo. Sa isa sa mga silid, nakita ni James si Angela na sa katunayan ay isang bersyon ni Mary na inaabuso ng kanyang ama. Sinabi niya rito na maraming beses na niyang sinubukang tumakas ngunit palaging may pumipigil sa kanya. Napansin ni James ang ilang mga kamay na humahawak sa kanya at desperadong sinubukang tumulong ngunit ang mga kamay na ito ay humihila sa kanya sa ilalim ng kama. Nadapa si James sa kanya at napadpad sa isang kakaibang lugar kung saan niya naharap ang isang nakakatakot na nagbabagong anyong nilalang na may mukha ni Mary. Ilang sandali pa, biglang nagliyab ang nilalang at nakita ni James si Mary na umaakyat sa bubong ng ospital. Agad niya itong hinabol ngunit pagdating niya, ang tanging nakita niya ay isang kama. Nakahiga rito ang isang figure na natatakpan ng puting kumot, kaya maingat na lumapit si James at napagtanto na si Mary pala iyon. Isang flashback ang nagbunyag ng malungkot na katotohanan. Nagkasakit ng malubha si Mary dahil unti-unti siyang nilaso ng mga miyembro ng kulto sa loob ng maraming taon. Nanatili si James sa kanyang tabi sa buong pagdurusa niya, ngunit ang sakit na tiniis niya kalaunan ay naging hindi na matiis. Sa mga huling sandali niya, nagmakaawa siya kay James na wakasan na ang kanyang sakit at palayain siya. Ayaw sana niya, ngunit matapos magmakaawa si Mary sa kanya, sumuko na rin siya at sinakal siya hanggang sa mamatay.
Sa kasalukuyan, biglang umangat ang kama at naging halimaw si Mary. Humingi ng tawad si James sa kanya para sa lahat ng nangyari, kung saan nagsimulang magbago si Mary, at kalaunan ay bumalik sa nakabalot na puting tela. Dahil sa labis na pagkakasala, inilagay ni James ang katawan ni Mary sa loob ng kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa lawa. Tinapos ang sarili niyang buhay sa pag-asang makasama muli ito. Sa huling eksena, biglang nahanap ni James ang kanyang sarili noong araw na una niyang nakilala si Mary. Hindi sinasadyang nabangga niya ang maleta nito tulad ng dati at nagalok na tulungan itong pulutin ang kanyang mga damit. Muli, naiwanan siya ng kanyang boss ngunit sa pagkakataong ito, gumawa si James ng ibang desisyon. Sa halip na ibalik siya sa Silent Hill, nagmaneho siya kasama niya papunta sa lungsod na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay na malayo sa kinagisnan niyang buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.